Magandang gabi po sa inyong lahat. May isi-share lang po ako sa inyo regarding po sa scary. Yun. Scary po yung that time na yun. Way back 2011 po yun ng umaga. Nag-aasikaso po kami ni Mrs. ng kasal namin. Then kailangan ko po kumuha ng baptismal tsaka yung communion, record ng communion na meron nga sila doon. So meron nga po akong record sa Abra, pero dito pa lang po sa Manila, habang nasa biyahe kami papuntang Abra, hindi ko po alam kung anong sinakyan namin, Partas o Victory Liner yon ang sinakyan namin nung ni Mrs. noong time na yon, umaga yon. Then, di ko lang, 2000, April yata yun, April po kami pumunta ng Abra 2011. Kasi ang kasal namin is June 11. Yun, June 11 po yun. Then, habang nasa biyahe po kami, ito talaga, nangyari po talaga to sa amin ni Mrs. sa totoong buhay. Hindi po to gawa-gawa lang. Talagang nangyari po to. At hindi ko akalain na mangyayari po to sa buhay ko. Kasi, yung mga nakapanood ko lang basta sige, naniniwala na ako. May ganun palang scary moments na nangyayari sa ibang tao, pero nangyari din pala sa akin. Ito na po yun. Bale, sumakay po kami ni Mrs. ng bus. Then nakakalabot po ito kasi pati po ako kinalibutan yung time na yun yung araw na yun umaga po yun. Syempre nagbayad na kami sa bus. Yan, puntang Abra. Then may mga sumakay, syempre may mga sumakay sa mga ganitong lugar yon para punta ni sa Abra. Then may nakita kong kamukhang kamukha ng kasamahan ko sa Art Band sa may Cavite po yon na pabrika. Ano po yun, yung mga naghahabi po yun ng mga tele yon. Sabi ko sa asawa ko, be, parang may namumukhaan ako dito sa may sumakay na to. May sumakay na bagong lalaki, pasahero. Kamukhang kamukha niya talaga po. Hindi ko, ayun tumataas po yung balahibo ko habang kinakwento ko sa inyo to. Sabi ko, hindi ako mapakali yung time na yun Malayo pa lang po siya. Talagang habang lumalapit siya sa akin, talagang kinakalibutan po ako habang kinakwento po to. Totoo po ito nangyari sa buhay ko sa buhay namin ni Mrs. Ito mo nangyari. Yung sumakay yung lalaki, malayo pa lang po, di pa lang po sa may pag-akit yan sa may pintuan. Tanong ko na po na siya yun. Nagulat ako. Sabi ko sa Mrs. Best, tigil mo yung lalaki na yun. Kamukha ni Mark. Yun, Mark po kasi yung pangalan nun. Mark. Sabi niya, saan? Oo nga no. Gusto ko sanang kausapin yung lalaki na yun kung saan pupunta, kasi kamukha po niya. Hindi ako nagkakamali, kamukha mo niya. Nakaputi siya Nakaputi pa naman din siya. So, hindi ako mapakali. Okay, sa isip ko, sabi ko sa Miss, be, kamukha talaga ni Mark to. Hindi ako maipano, kamukha niya. Umuo si Mrs. kasi kilala rin niya si Mark. Nakita niya na rin niya mismo yung itsura ni Mark in time na yon. Nagulat kami pareho in time na yon. Sabas, edi binaliwala na namin yun. Eto guys, yung talagang nagulat kami, yung talagang sobrang kinalibutan kami. Guys, eto na po yung sinasabi ko sa inyo. Nag-chat yung kumpare ko. Hindi ko alam kung kumpare ko si paring Jeff o si paring Raymond o si paring Ryan. Yun. Hindi ko pa matandaan kung nabura ko na sa messenger ko o kaya kung i-double check ko. Kung mahanap ko po, ipopost ko po dito isasama ko po sa video ko na to. May nag-text sa akin kumpare ko o kumare ko. Basta may nag-text po sa akin. Sabi sa akin ganyan, pre, alam mo na ba yung nangyari kay Mark? Eko, bakit? Sabi ko sa akin, nagulat kami ni Mrs. Kasi binabasa namin
Hindi nire-replyan ko. Bakit? Ano nangyari kay Mark? Pare, sabi ko sa kanya. Kanina umaga, inatake daw sa puso. O inatake o binangungot daw. Guys, grabe. Tayo talaga yung balahibo namin. Siguro na nagpakita sa amin si Mark yung time na yon. Talaga yun. Talagang hindi ako mapakali yung time na yun, guys. Nagpakita siya talaga sa amin. Talagang siya yun talaga. Guys, habang kinukwento ko ngayon, kinakalibutan po talaga ako. Kasi hindi ko po naikwento to yung time na pumunta po kami dun sa burol niya eh. Pero alam ko talaga, nagpakita siya sa amin. Yun. Kasi kung hindi ko alam kung bakit po siya na pagkakita ko eh, siya na po yung naisip ko. Kamukha talaga niya. Hindi po talaga mailas sa isip ko eh. Kasi yung time na yun, nakatulog na po kami, nakapagkita kami, mamaya may nag-chat sa akin na ganito, nabalita mo na ba yung ganito, katungo kay Mark, kung na wala na siya, tinatake daw sa puso. Yun, sabi ko, kawawa si Mark. Kawawa yung kaibigan ko. Siguro, matagal na po ito, ngayon ko lang po na ikwento sa inyo. Kasi hindi po makapaniwala na may ganung pangyayari na dumarating sa buhay natin. Yung magpapakita kung kanino, sa kaibigan man, sa kumpare man, sa kamag-anak. Pero yung that time sa akin po nagpakita yung kaibigan ko yun, yung kasama ko sa trabaho. Sigurado na ako doon. Kasi nagulat ako sa text pa lang, sa chat pa lang ng kumpare ko, wala na siya. Sumalang tawa, nandun na po siya sa matagal na po siyang patay. 2011 pa po siya namatay. So yun lang guys. Kasi naikunto kasi para sa akin nakakilabot siya yung pangyayari yun. Talagang kinalibutan po, kahit kanyan po kinakalibutan po ako habang kinukwento ko sa inyo na nakita ko siya, nakita rin ni Mrs. Tapos mamaya may nag-chat sa amin na wala na pala siya. Tapos nakaputi pa yung lalaki. Nakaputi talaga po siya, nakaputi yung time na yon. Talagang nagulat kami habang lumalapit po siya sa amin. Talagang siyang siya. Hindi mo maikakala na iba, mukha po ng kaibigan ko sa trabaho. At talagang nagpakita po talaga siya sa akin. Kasi yung time na yon, wala na po pala siya ng umaga na yon. Wala na po siya. Yun lang guys, bye bye.